Kamusta po Sir Von at sa mga tagapakinig? Isa po ako sa laging nag-aabang sa mga upload nyo. Madalas tuwing umaga habang naghahanda bago magtrabaho. At syempre, nakikinig din ako bago matulog. Kaya naisip ko, bakit hindi ko rin kaya ibahagi itong karanasan ko? Baka sakaling may ibang kagaya ko na nakaranas din ng katulad sa akin. Tawagin nyo na lang akong Miko. 32 years old ako ngayon. Pero itong kwento ko ay nangyari noong 2014. Fresh graduate kami noon ng mga kaibigan ko nung college. Kaya napag-usapan namin na magbakasyon bago tuluyang humarap sa realidad ng buhay. Actually, napagplanuhan na namin yun. Nag-ipon na kami ng pamasahe simula pa lang nung second sem. Naghanap na rin kami ng sale sa eroplano. 4 kaming magbabarkada. Ako, si Arnel, si Josh at si Leo. Nag-iiya si Arnel na magbakasyon sa probinsya nila sa Iloilo. Nandun daw ang bahay ng yumao niyang lolo at lola. Kahit 1 week lang daw. Ayon sa kanya, tubong Iloilo daw talaga siya at naroon siya tuwing bakasyon. Siyempre, pumayag kami agad. Bukod sa libre ang tuluyan, excited kami dahil noon lang kami makakarating doon. Naging masaya ang biyahe namin, lalo na si Leo kasi first time niyang sumakay ng eroplano noon. Pagdating namin sa airport, dun pa lang masasabi mo na agad na ibang iba talaga ang simoy ng hangin sa probinsya kumpara sa Maynila. Malaki ang bahay nila Arnel. Sa labas pa lang kitang kita mo na ang taas nito. 3 palapag at may terrace din sa itaas. Pero ang itsura niya tipikal na bahay probinsya. Sa labas makikita mo yung maluwag na garden. Maraming puno sa paligid at may mahabang driveway bago makarating sa mismong bahay. Medyo halata lang na luma na ang ibang bahagi. May mga parte na halatang hindi na napapansin. Parang hindi na naaalagaan masyado. Sa unang araw pa lang, inilibot kami agad ni Arnel sa paligid. Naroon ang iba niyang kamag-anak, mga tiyuhin at mga pinsan na lehitimong taga roon. Nung una naging normal naman ang lahat. Sa loob ng bahay ay malawak ang sala. Malinis ang mga kwarto at maayos ang mga gamit. Pero sa bandang likuran ng bahay, doon namin napansin ang isang bahagi na parang matagal nang hindi ginagamit. Meron silang lumang kusina sa likod. Parang dirty kitchen. Nung makita ko yun, medyo napakunot noo ako. Halatang hindi na talaga ginagamit. Kupas na ang mga pader, marumi na ang tiles, at may mga gamit na parang ilang taon nang hindi nagagalaw. Pero sa lahat ng yun, may isang bagay na talagang napako ang paningin ko. Sa mismong loob ng lumang kusina ay may isang malaking puno ng balete. Hindi sa labas, Sir Von, kundi literal na nasa loob mismo. Nasa gitna siya ng lumang lababo at mga lumang kabinet. Yung mga ugat ng puno ay parang mga galamay na kumapit sa pader, sahig at sa kisame. Sa sobrang tagal na ata ng puno doon, parang kinakain na mismo yung buong bahay. Napalingon ako kay Arnel noon. Ngumiti lang siya. Tipong alam na niya na magugulat kami. Matagal na yan dyan.
bigla na lang daw tumubo sa loob ng bahay nung bata pa ang lolo ko. Sabi ni Arnel. Sabi kasi ni lolo, wag na daw gagalawin o puputulin. May dahilan daw. Baka daw malasin ang bahay. Hindi ko na kinwestiyon pa ang sinabi ni Arnel. Kasi alam ko naman na kapag sinabi ng matanda, parang may rason talaga. Pero syempre, hindi ko maalis sa isip ko yung tanong. Bakit may balete sa loob mismo ng kusina? Sa mga unang araw namin, ay hindi namin masyadong pinapansin yun. Masaya naman kami, kumakain, nagkwekwentuhan, nagiinuman sa gabi at nagkukulitan. Typical na barkada vacation. Pero habang tumatagal kami sa bahay, may mga maliliit na bagay na parang nagsisimulang magparamdam sa amin. Isa doon yung itim na pusa na laging umaaligid doon sa bandang lumang kusina. Sa unang tingin, normal na pusa lang naman. Pero ang kakaiba, hindi siya umaalis sa harap ng pintuan ng lumang kusina. Hindi rin siya lumalapit sa amin kahit tawagin mo. At kapag kinuha mo naman, nagpupumigla siya pabalik doon sa may pintuan. May isang beses naman, habang kumakain kami doon sa dining area, parang may narinig kaming mahinang kalabog mula sa direksyon ng lumang kusina. Hindi naman malakas, pero sapat na para mapahinto kami sa kwentuhan. Sa pagkakataon na yun napatingin nga kaming lahat kay Arnel. Pero ang sabi niya, wala lang yun. Matagal na kasing abandonado yun. Baka may mga hayop o kung ano lang sa loob. Pero kahit anong pilit naming maging logical, hindi nawala sa isip namin na parang may kakaiba talaga doon. Isang gabi, pagkatapos namin kumain, nagpresenta akong magligpit ng pinagkainan. Normal lang yun sa akin. Wala naman akong arte sa gawaing bahay. At saka tinulungan naman ako ni Leo. Habang dala namin yung mga pinggan papunta sa bagong kusina, sinadya kong tingnan sandali yung lumang kusina sa likod. Yung bahagi na may puno ng balete. Nakabukas kasi yung pinto at gusto ko lang sana i-check ng mabilis. Pinipigilan nga ako ni Leo pero sabi ko mabilis lang. Ewan ko ba kung anong nagtulak sa akin nun. Habang naglalakad ako papunta doon, napansin kong parang mas lumaki yung puno sa paningin ko. Hindi ko alam kung imagination ko lang, pero parang mas dumami yung mga sanga na gumagapang sa pader. Dumiretso na ako sa bagong kusina at binaba ko yung mga plato sa lababo. Habang naguhugas kami, napansin kong parang nag-ibang hangin. Hindi ko sinasabing bumigat, basta parang may nagbago lang. Napansin din yun ni Leo. Nang biglang, sa gilid ng mga mata ko, dun sa may bintana, nakita ko na parang may kung anong dumaan ng mabilis. Parang hugis tao na matangkad. Hindi ko masyado naaninag dahil madilim sa parting yun at mabilis siyang nawala. Parang naglakad siya papalayo. Nagulat ako noon. Mabilis akong lumingon doon sa direksyon. Pero nung titigan ko, wala. Wala talagang tao. Nagulat nga din si Leo sa reaksyon ko. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Sabi ni Leo sa akin kung ano-ano daw kasi ang tinitignan ko. Tinatakot ko lang ang sarili ko. Pero kahit sinabi niya yun, hindi ko na matanggal sa isip ko yung nakita ko. Payat, matangkad, at mahaba ang kamay na
parang hindi sa tao. At sa mismong sandaling yun, wala akong kaalam-alam na doon pala magsisimula ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Nung makita ko yung kung ano man sa may bintana, akala ko hanggang doon na lang. Sa totoo lang, noong una, pilit kong pinapaniwala ang sarili ko na baka dahil naninibago lang ako sa lugar o dala lang ng madilim na imahinasyon ko. Pero minsan pala, yung mga bagay na ayaw mong paniwalaan lalo pang nagpaparamdam kapag pilit mong kinakalimutan. Kinagabihan, sa unang pagkakataon, na naginip ako tungkol dun sa puno ng balete. Sa panaginip ko, nandun ako mismo sa lumang kusina. Tahimik at walang ibang tao. Pero sa gitna mismo ng madilim na kwarto, ay malinaw na nakaupo ang isang babae. Mahaba ang buhok niya, nakasuot ng lumang damit na kulay puti. Tapos nakatungo siya na parang umiiyak. Hindi ko nakita ang mukha niya ng malinaw, pero malakas ang paghikbi niya. Parang puno ng lungkot, puno ng hinagpis. Dahan-dahan akong naglakad palapit dun sa babae. At nang humarap siya, hindi mukha ng tao ang nakita ko. Mukha ng halimaw. Nagising akong hingal na hingal at ramdam ko yung malamig na pawis na dumadaloy mula sa ulo ko hanggang leeg. Pagtingin ko sa orasan, mag-aalas 3 ng madaling araw. Tahimik ang kwarto, pero ang tibok ng puso ko napakabilis. Kinabukasan, napansin ko na parang hindi lang pala ako ang kakaibang nararamdaman. Si Leo, na dati naman tahimik lang pero masayahin, ay nag-umpisa ng maging kakaibang kilos. Madalas siyang nakatulala, parang malalim ang iniisip, at halata mong may iniiwasan siya. Lalo na doon sa may bandang kusina. Kapag napapadaan siya doon, halos ayaw niyang tumingin sa direksyon na yon. Nung tanghali, habang kumakain kami, tinanong ko siya kung okay lang siya. Hindi siya sumagot agad. Pero pagkatapos ng ilang saglit, ang sabi niya sa amin, ayaw lang daw niya pumunta sa may bandang lumang kusina. May mali daw doon. Nagkatinginan kaming lahat. Halatang pare-pareho kaming may iniisip. Hindi na ako nakatiis. Kinuwento ko na rin sa kanila ang panaginip ko. Pati na rin yung nakita ko doon sa may bintana ng bagong kusina. Tahimik lang si Josh habang nagkikwento ako. Halatang seryoso siyang nakikinig. Si Arnel naman ay parang nagulat din. Kitang-kita na kahit taga doon siya, bago para sa kanya ang mga nangyayari. Nang araw ding yun, kinausap ni Arnel ang mga tiyuhin niya tungkol sa puno ng balete sa loob ng kusina. Doon ko nalaman na matagal na pala itong pinag-uusapan ng pamilya nila. Ayon sa mga tiyuhin ni Arnel, naniniwala sila na may nakatira nga daw na nilalang sa puno. Maaaring isang espiritu na matagal nang nandoon bago pa man sila ipinanganak. Bago raw yumao ang lolo ni Arnel, matindi ang bilin nito na wag daw gagalawin ang puno. Dahil baka malasin daw ang pamilya. Dahil baka malasin daw ang bahay kapag ginawa yun. Pero ang kakaiba, sabi pa ng tiyuhin ni Arnel, wala raw sa miyembro ng pamilya nila ang nakararanas ng anumang kakaiba.
Tanging mga bisita lang nila, gaya namin, ang nakakaramdam o nakakakita ng mga hindi maipaliwanag na bagay sa bahay na iyon. Sa puntong yun, ramdam kong tumayo ang balahibo ko sa batok. Gusto ko mang umalis agad. Ayoko namang iwanan lang basta yung mga kaibigan ko. Nasa Iloilo kami, malayo sa Maynila. Hindi naman pwedeng basta-basta umuwi na lang ako. Sinubukan naming ibalik ang saya nung araw na yun. Nagkwentuhan kami, kumain, at lumabas para makalimot. Basta maiwasan lang namin isipin yung tungkol sa balete at kung ano man ang nararamdaman namin sa bahay nila Arnel. Pero akala ko talaga yun na ang pinaka nakakatakot na parte ng bakasyon namin. Hindi pa pala. Dumating ang Biyernes ng gabi, huling araw namin bago umuwi sa Maynila kinabukasan. Nagsimula na kaming mag-impake. Nang mapansin naming hindi namin kasama si Leo. Hindi siya nagpapakita mula nung hapunan. Hinanap namin siya sa paligid. Sinisigaw namin yung pangalan niya, pero hindi siya sumasagot. Nung bumaba kami, napansin naming bukas ang pinto papunta sa lumang kusina. Sa puntong yun napahinto kami sandali. Hindi na kami nagtanong. Lahat kami parang alam na kung nasaan siya. Dahan-dahan kaming lumapit papunta doon at sa bawat hakbang ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Madilim ang lumang kusina, pero may liwanag naman na nanggagaling mula sa bintana. Tamang-tama lang para makita namin kung anong meron sa loob. At maya-maya pa, ay doon namin nakita si Leo. Nakatayo lang na tuwid na tuwid sa harap ng malaking puno ng balete. Nakatitig siya pataas. Parang may tinitignan o nakasilip siya sa mga dahon ng puno. Agad siyang tinawag ni Arnel, "Leo." Halatang kinakabahan din siya, pero hindi sumasagot si Leo. Sa kabila ng takot noon, dahan-dahan kami lumapit. Nararamdaman kong nanginginig na ang kamay ko. Tinanong ko siya, "Leo, anong ginagawa mo dyan?" Pero hindi pa rin siya kumikilos. Si Josh naman, binuksan na yung flashlight ng cellphone niya. At sa puntong yun, doon kami sabay-sabay na napaatras sa nakita namin. Si Leo nga ang nandoon. Pero nag-iba ang itsura niya. Ang mukha niya, yung pisngi niya, naging kulubot. At yung mga mata niya ay may tumutulo na luha. Umiiyak siya ng tahimik sa loob ng lumang kusina. Nagtayuan ang balahibo ko noon. Si Arnel at Josh naman hindi makagalaw. Tahimik kaming tatlo na nakatitig sa kaibigan namin na unti-unting nagbabago ang anyo. Nang biglang bumukas ang bibig ni Leo, sabi niya, "Bakit hindi niyo kami pabayaan dito?" Parang kinakausap niya yung puno. At doon ko naramdaman ang pinakamalaking takot sa buhay ko. Hindi na ako makahinga ng maayos noon. Dahil ang boses ni Leo ay parang hindi galing sa kanya. Malalim na boses. Hindi ko alam kung ang puno ang kinakausap niya o kami. Pero sa isip-isip ko, isa lang ang malinaw. Kailangan naming makaalis sa lumang kusina na yon, agad-agad.
Sa sobrang pagkabigla, kumaripas ng takbo si Arnel para tawagin yung mga tiyuhin niya. Ilang saglit lang, bumaba na agad ang isa sa kanila. May dalang parang maliit na bote ng langis at isang panyo. Lumapit siya kay Leo na hanggang sa sandaling yun nakatayo pa rin sa harap ng balete. Parang wala sa sarili. Maingat siyang pinahiran ng langis sa noo. Sabay may binulong na hindi namin maintindihan. Ilang segundo pa, nawalan ng malay si Leo. At saktong nasalo siya ng tiyuhin bago pa bumagsak sa sahig. Ilang saglit pa dumating na rin ang ibang tiyuhin ni Arnel. Binuhat nila paakyat sa kwarto si Leo. Wala kaming masabi ni Josh noon, nakasunod lang kami. Pagkalapag sa kama, umupo kami sa gilid habang pinapahinga si Leo. Maya-maya, nagsalita na ang tiyuhin ni Arnel. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. May mga bisita na rin kaming nakausap na may nararamdaman. Pero hindi ganito kalala, sabi ng tiyuhin ni Arnel. Paliwanag niya, baka may nilalang daw sa puno na nanibago sa amin. Hindi naman daw masama yun, pero mapaglaro. At kung sinasadya niyang magparamdam, ibig sabihin nun may dahilan. Hindi daw lahat ng nararamdaman ay meant para takutin. Para lang maalala na may ibang mundo sa mundo natin. Pagkalipas ng halos kalahating oras, unti-unti nang dumilat si Leo. Litong-lito siya, parang bagong gising mula sa mahabang panaginip. Anong nangyari? Tanong niya. Kami hindi agad nakasagot. Nagkatinginan lang kaming tatlo. Tinapik siya sa balikat ni Arnel, tapos sabi sa kanya ayos na pre, bukas uuwi na tayo. Bago kami matulog nung gabi na yon, humingi ng pasensya si Arnel. Hindi raw niya alam na ganong kalalim ang misteryo sa bahay nila. At dagdag pa niya, first time lang daw niya magdala ng bisita doon. Sabi naman namin walang problema. Wala siyang kasalanan. Kinabukasan, maaga kaming umalis. Tahimik kami sa biyahe. Pero halatang lahat kami ay may bitbit na tanong. Lalo na ako. Ngayon, ilang taon na ang lumipas. May kanya-kanya na kaming buhay. Pero tuwing nakikita kami, hindi pwedeng hindi mabanggit ang balete sa kusina nila Arnel. Paulit-ulit naming tinatanong ang isa't isa. Bakit may puno sa loob ng bahay? At sino ang babaeng nasa panaginip ko? Hindi na nagkaroon ng pagkakataon na muli pa kaming bumalik doon sa Iloilo. Pero kahit ganoon, habang sinusulat ko ito, ay malinaw pa rin sa akin ang itsura ng balete. Kung paano kumakapit yung mga ugat sa semento at yung presensya sa paligid. At siguro, mas malinaw na rin sa akin ngayon ang isang bagay. Hindi lahat ng puno ay buhay na halaman lang. Minsan, ay may mga nakatira ditong nilalang na hindi natin nakikita. Magandang araw po, Sir Von, at sa lahat ng mga tagapakinig. Ako po si Jerome. 36 na ngayon at dito po ako nakatira sa Cavite kasama ang asawa at anak ko. Graphic artist po ang trabaho ko. Yun talagang hilig ko. Kahit nung bata pa lang, mas gusto ko po talagang mag-drawing kaysa maglaro sa labas. Ang istoryang ibabahagi ko ay nangyari sa lugar kung saan ako pinanganak at lumaki, sa Nueva Ecija. Hanggang ngayon,
ay malinaw pa rin sa akin ang alaala na ito. Isang pangyayari na kahit matagal nang lumipas, paulit-ulit pa rin bumabalik sa isipan ko. Taong 2003 nang mangyari ito. 14 pa lang ako noon. Tipikal na probinsya ang lugar namin sa Nueva Ecija. Sariwa ang hangin, tahimik, at madalang ang dumadaang sasakyan. Ang bahay namin ay maliit lang, pero ang maganda doon ay malawak ang bakuran sa likod. Kasama ko sa bahay ang mama at papa ko, pati na rin ang 3 kong mga kapatid. Bale, ako po ang panganay sa 4 na magkakapatid. Malapit lang kami sa bukid, kaya laging presko ang paligid. At hanggang ngayon po, nakatayo pa rin ang bahay na yon. Kaya paminsan-minsan ay nagpupunta kami doon ng pamilya ko para magbakasyon. Pero ang pinakatumatak talaga sa akin doon sa bahay namin noon yung malaking puno ng mangga sa likod bahay. Nasa loob siya mismo ng bakanting lote namin. Ang lolo't lola ko ay doon din sa bayan namin nakatira. Actually, malapit lang ang bahay nila sa amin. Mga ilang minutong lakad lang, mararating mo na ang bahay nila lolo. Mula bata pa lang ako, nandun na yung puno ng mangga. Sabi ng lola ko, matanda na raw ang punong iyon. Bata pa raw siya na andun na yun. Nung kabataan ko, wala naman akong nararamdamang kakaiba sa puno na yun. Hanggang dumating ang mga panahong nagbinata na ako. Kahit matanda na yung puno, malago pa rin ito. Makapal ang dahon, mataas ang mga sanga, at lagi itong hitik sa bunga kapag panahon ng mangga. Kaya nga tuwan-tuwa kami sa puno na yun. Minsan nga kahit hindi panahon ng mangga, hitik na hitik ang mga bunga. Ang sabi nga ni lola may bantay daw ang puno na yun, kaya ganoon siya. Dagdag pa ni lola, wag lang daw namin iistorbohin yung nakatira doon at magiging maayos naman ang puno. Nung mga panahon na yun, hindi ako agad naniwala. Pero dahil malapit ako sa lola ko, nakinig lang ako. Maging sila mama at papa ay nakikinig rin sa kwento na yun. Hindi man sila lubusang naniniwala kay lola, sumusunod na lang daw sila bilang respeto. Nung kabataan ko, pag naroon ako sa may bandang likuran ng bahay namin, may mga araw na normal naman ang paligid. Pero madalas kong maramdaman na parang may ibang presensya doon sa bakuran. Lalo na kapag malapit ako sa puno. Isang madaling araw nga, nagising ako dahil may narinig akong yabag mula sa labas ng bintana ng kwarto namin. Tahimik ang paligid noon, pero malinaw kong narinig ang mga yabag. Parang may naglalakad ng marahan sa damuhan. Hindi na ako tumayo para tignan. Pero halos hindi na ako nakatulog pagkatapos nun. Isang beses naman, may batang kapitbahay na nakipaglaro sa amin sa bakuran. Sa kakulitan niya, binato niya yung puno ng mangga. Nagkataon nga lang na nandun yung lola ko sa bahay namin. Pinagalitan siya ni lola. Tapos yung bata nagtatakbo pa uwi. Kinabukasan, nalaman namin na nilagnat yung bata. Sabi ng lola ko, sinabi ko na kasi, hindi niya dapat binato yung puno. Ginalit niya yung bantay. Simula noon, mas naging maingat na ako sa kilos ko tuwing nasa bakuran kami. Pero lahat pala yun ay simula pa lang pala ng isang bagay na mas malaki at mas matinding epekto sa pamilya namin.
Isang araw, narinig ko na nag-uusap sina papa at mama tungkol sa pagpapaayos ng bahay. Gusto rin nilang palakihin yung kusina papunta sa likod. Kaso nga lang, kailangan daw tanggalin yung puno ng mangga. Nagulat ako. Nagsalita ako noon ng mahinahon. Sabi ko sa kanila, sinabi po ni Lola, huwag gagalawin yung puno. May bantay daw po dyan. Pero natawa lang si Papa. Hindi siya naniniwala sa mga ganoon noon. Para sa kanya, kwento lang daw ng matatanda yun para takutin ang mga bata. Nagkakataon lang daw na may nangyayaring kakaiba, pero hindi daw yun dahil sa puno. Wala akong nagawa kundi tumahimik at sundin sila. Pero deep inside, kinabahan talaga ako. Dumating ang araw ng pagputol ng puno. Naalala ko pa ng malinaw. Tahimik ang paligid noon at mainit ang panahon. Pinapanood ko sila habang unti-unting pinuputol ng mga trabahador yung mga sanga at katawan ng puno. Parang may mabigat na pakiramdam sa dibdib ko habang nakikita kong bumabagsak isa-isa yung mga sanga. Habang pinuputol nila yung pinakahuling bahagi ng katawan ng puno, biglang umihip ng napakalakas yung hangin. Yung tipong parang bagyo ang dating kahit tirik ang araw. Napahinto kaming lahat. Pati yung mga trabahador, nagkatinginan sila sa gulat. At ilang saglit lang pagkatapos ng pag-ihip, biglang nawalan ng kuryente saglit yung buong barangay. Napakatahimik ng paligid. Yung hangin, bigla ring nawala na parang walang nangyari. At sa mga sandaling yun, parang ramdam ko na parang may mali kaming ginawa. Pagtingin ko sa mukha ni Lola, hindi niya naitago ang kaba at lungkot. Yumuko siya at parang naluluha pa nga si Lola nun. Narinig ko siyang bumulong. Sabi niya, sabi ko na, hindi niyo dapat pinutol yan. Sa puntong yun, hindi ko pa lubos na naiintindihan yung sinasabi niya. Pero malinaw sa akin na ang pagputol ng punong yun ay may magiging epekto sa bahay. Pagkatapos ng araw na pinutol ang puno ng mangga, parang may nabasag na katahimikan sa loob ng bahay namin. Hindi mo agad yun mapapansin, pero unti-unti, may mga bagay na parang hindi na basta normal. Sa unang gabi, nilagnat ang pangatlo kong kapatid, si Lisa. 6 na taong gulang siya noon. Wala naman siyang ubo, sipon. Basta pagdating ng 8:00 ng gabi, ay nagsisimulang uminit ang katawan niya. Pinainom siya ng gamot ni Mama, pero hindi rin agad bumaba ang lagnat. Kinabukasan, lumipas ang ilang araw, dinala namin siya sa health center. Pero wala naman daw siyang sakit. Normal lang ang temperatura, sabi ng doktor. Pero tuwing gabi, bumabalik ang lagnat niya. Tuwing gabi lang. May isang gabi pa noon, habang naghuhugas ng pinggan si Mama, may nahulog na tasa sa lababo. Wala namang hangin. Napatigil kaming lahat noon. Tumingin lang si Mama sa amin at ang sabi niya, siguro nasagi lang daw niya ng di sinasadya. Pero ang nakakapagtaka na, gabi-gabi nang may nababasag. Minsan plato, minsan baso. Minsan, maririnig mo na lang yung tabo na bumabagsak sa CR kahit wala namang tao doon. At ako naman, nagsimula na akong magising tuwing 10 oras ng gabi. Hindi yung tipong magigising ka lang at matutulog ulit. Ito yung klaseng pagising na may dahilan.
pero hindi ko alam kung ano. Minsan 2:00, pero madalas 3:00 ng madaling araw, magigising ako. Para bang may biglang bubulong sa utak ko na gumising na. Hindi ko man makita, pero sa bawat pagising ko, parang may nakatitig sa akin. Yung pakiramdam na hindi ka nag-iisa sa kwarto. Kahit alam mo namang sarado yung pinto, sarado naman yung bintana, at walang ibang gumagalaw kundi electric fan. Hindi ko agad sinabi yun sa kanila kahit kay Lola. Pero isang hapon, habang pinapainom ko ng gata si Lisa, lumapit sa akin ang kapatid kong pangalawa, si Enzo. 1 taon lang ang tanda ko sa kanya. Sabi niya, "Kuya Jerome, napapansin mo ba? Parang ang dami ng kakaibang nangyayari dito. Siguro dahil sa puno yun. Di ba ang sabi ni Lola, huwag daw putulin yung puno ng mangga kasi may nakatira daw doon?" Tumango lang ako noon. Sa isip ko, noon lang ako nakasigurado na hindi ako nag-iisa sa pakiramdam na may mali na sa nangyayari. Sa puntong yun, nagsimula na akong matakot. Hindi dahil sa multo. Hindi po ako naniniwala sa multo, pero sa mga nilalang, oo. Lalo na sa mga nararanasan namin noon. Isang gabi, habang nagpapahinga kaming lahat sa sala, biglang nag-brown out. Nagulat kami nila Papa. Kasi kahit probinsya yung lugar namin, hindi madalas mag-brown out doon. Bihirang-bihira. Kinuha niya agad ang emergency light pati yung flashlight. Pero wala pang ilang minuto, bumalik din ang kuryente. Pero hindi nawala ang kaba sa dibdib ko. Sa totoo lang, pakiramdam ko noon pinapaalala lang sa amin na hindi pa tapos o naroon pa siya. Hanggang sa dumating na ang gabi. Ang gabing hindi ko malilimutan. Sabado ng gabi, tulog na ang lahat. Pero ako, gising na gising pa. Nasa kama lang nakatitig sa kisame. Habang naghihintay ako ng antok nun, biglang may narinig akong kaluskos. Hindi malakas pero malinaw na nanggaling sa kwarto ng mga kapatid ko. Maya-maya, sumunod na ang malalakas na sigaw. "Kuya, kuya!" Tumayo ako agad. Mabilis na bumaba sa kama at tumakbo sa kabilang kwarto. Hindi ko na nagawang buksan ng ilaw dahil pagbukas ko ng pinto, nakita kong nakadapa si Lisa sa kama. Umiiyak siya habang ang bunso ko namang kapatid na si Miko nakaupo sa isang sulok. Takot na takot, pareho silang namumutla. Pero hindi yun ang pinaka nakakakilabot. Dahil sa tabi ng kama nila ay may nakita ako. May nakatayong parang nilalang. Matangkad, payat, maitim ang buong balat. Nakulugay ang mahabang buhok. Hindi ko maaninag ang muka, pero ang hugis niya ay napakataas, parang hindi tao. Nakatayo lang siya doon, hindi gumagalaw. Para bang nagbabantay siya at tinitignan ng mga kapatid ko. Nanigas ang buong katawan ko noon. Hindi ko alam kung sisigaw ba ako o tatakbo. Pero ang katawan ko ayaw umalis. Matinding takot ang naramdaman ko noon. Tagos hanggang buto. Sa taranta, bigla akong pinindot yung switch ng ilaw. Saglit na kumislap ang ilaw, nagpatay sinde, at isang iglap, pagbukas ng ilaw, wala na yung nilalang. Tahimik ang buong paligid, bukod sa iyak ng mga kapatid ko. Pero sa puntong yun,
may naramdaman akong isang malakas na hangin sa likuran ko. Pero hindi lang basta hangin. Para bang may umalis o may lumisan. Niyakap ko agad ang mga kapatid ko habang umiiyak pa rin sila. Paulit-ulit na sinasabi ni Liza, "May tao dyan, tumitingin sa akin." Hindi ko na siya tinanong kasi alam kong hindi lang siya yung nakakita. Nagising na rin sila papa at mama noon. Pero nung gabi na yun ay hindi na ako nakatulog. At sa puso ko, alam kong hindi lang multo yung nakita ko. May nilalang, may nagising at may nagalit. At sa mga panahon na yun, alam ko sa sarili ko na dapat may gawin na kami dahil baka lumala pa. Kinabukasan, punong-puno ng kaba ang bahay. Si mama at papa, alalang-alala dahil sa nangyari nung gabing yun. Ako naman, mas lalong naging mapagmasid. Pinapakiramdaman ko ang paligid habang binabantayan ang mga kapatid ko na sa pagkakataon na yun ay takot magsalita. Nang matapos kaming kumain ng almusal, dumalaw si Lola na may dalang prutas. Wala pa siyang kaalam-alam sa nangyari noon. At maya-maya pa, ikinuwento ko na sa kanya yung nangyari kagabi. Sinasabi ko na nga ba, ayaw niyo makinig sa akin. Galit na pinagsabihan niya sila papa. Pero sa kabila noon, hindi na nagpatumpik-tumpik si Lola. Kailangan nating humingi ng tulong, banggit ng lola ko. Bandang tanghali, nagpasama siya kay papa at tumungo sila sa kabilang baryo. May kilala raw siyang matanda doon na maaaring makaalam sa nangyayari sa amin. Matagal na daw yung tumutulong sa mga kaso ng kababalaghan. Sa totoo lang, Sir Von, dati-rati tinatawanan lang ni papa yung mga ganong kwento. Pero matapos ang nangyari nung gabi, hindi na siya nagdalawang isip, sinamahan niya si Lola. Hindi na ako sumama, naiwan ako sa bahay. Nagbabantay lang ako sa mga kapatid ko. Inabot ng ilang oras bago sila bumalik. At pagbalik nila, ay kasama na nila ang isang matandang lalaki. Normal lang ay itsura ng matanda, pero may dala siyang supot na puno ng kung ano-anong gamit. Tahimik lang siya habang pumapasok at pumunta sa may bakuran. Diretso siya sa likod, doon sa dating mismong kinatatayuan ng puno ng mangga. Sumunod kaming lahat. Maya-maya, nagsalita yung matanda. May galit dito. Pinutol niyo ang tirahan ng matagal nang nananahimik. Hindi niya gustong manakit, pero ang pakiramdam niya ay itinaboy niyo siya. Pinalayo kami ng matanda. Pinaupo kaming magkakatabi habang inilalabas niya ang laman ng dala niyang supot. Maingat niyang inihanay yung mga alay sa mismong lugar kung saan dating nakatanim ang puno. Nagsindi siya ng kandila, sabay pumikit. Ilang saglit pa, binuksan niya ang mga mata niya at tumayo. Nakikinig siya, sabi ng matanda. Maya-maya pa, ay binili na niya kaming respetuhin ang mga bagay na hindi nakikita at huwag kalimutang manalangin araw-araw. Sumang-ayon na lang kami, pero sa loob-loob ko may kaba pa rin. Pero sa totoo lang po, nung sumapit na yung gabi naging payapa na ang bahay. At simula nun, hindi na ulit kami nakaramdam ng kakaiba. Hindi na rin ako nagigising ng 3:00 ng madaling araw. Para bang isang iglap, bumalik sa dati ang bahay.
Simula noon, hindi na muling pinag-usapan sa loob ng bahay ang tungkol sa puno ng mangga. Walang nagsabing mali si Papa, walang sinisi. Pero kahit hindi na ito binabanggit, nararamdaman mong may napagkasunduan. Isang tahimik na pangakong hindi na mauulit. Ngayon ay may sarili na akong pamilya. Ang mga kapatid ko ay meron na din. Maliban kay Miko, nakasama pa rin nila Mama sa Nueva Ecija. At si Lola, sa awa ng Diyos, ay malakas pa rin hanggang ngayon. Kakaibang alaala at aral ang iniwan sa amin ng punong iyon. Hindi lahat ng halaman ay dapat putulin. Dahil ang mga engkanto, hindi sila galit sa tao. Pero wag mo lang silang babastusin sa lugar na matagal na nilang tinatawag na tahanan. Kamusta po kayo? Mahilig po talaga akong makinig sa mga kwento ng kababalaghan. Lumaki ako sa kwento ng mga tiyuhin, lolo't lola, at ibang mga matatanda doon sa amin. Ewan ko ba, pero kakaiba talaga ang pakiramdam ko kapag nakakarinig ako ng mga ganoong kwento. Parang mas buhay ang imahinasyon ko. Nang marinig ko po ang mga istorya sa channel nyo, naisipan kong ako naman ang magbahagi ng isang karanasan. Tawagin nyo na lang po akong Carlo. 30 years old ako ngayon, may asawa at anak at nagtatrabaho dito sa Bulacan. 15 years old ako nang mangyari to, taong 2010. Nang nagbakasyon ako sa bahay ng lola ko sa isang maliit na bayan sa Quezon. Kasabay ko magbakasyon noon ang iba kong mga pinsan na galing din sa Bulacan. At isa nga doon si Aldrin. Mas bata siya sa akin ng 2 taon at masasabi mong siya ang pinakapasaway kong pinsan. Napakapasaway nun. Ilang beses na yung nabalian ng bata dahil sa kakulitan. Ako naman, simpleng bata lang ako noon. Tahimik, hindi mahilig lumabas ng bahay, at mas gusto kong makinig at mag-obserba sa paligid. Siguro yun din ang dahilan kung bakit malinaw ko pang naaalala ang mga detalye ng bahay ng lola ko noon. Ang bahay namin doon sa Quezon ay gawa sa bato, pero hindi finished. Parang hollow blocks lang ang dingding, pero ngayon ay naayos na din. Maluwang ang bakuran doon at napapalibutan ng malalagong halaman at puno. Sa likod mismo ng bahay ay may isang lumang poso, yung debomba. Ginagamit namin yun sa paglalaba para makatipid sa tubig at tulong na din sa ibang kapitbahay kapag nawawalan sila ng tubig. Isang araw noon doon sa Quezon ay nilapitan kaming magpipinsan ni Lola. Tapos sinabi niyang wag daw kami basta-basta lalapit sa tabi ng poso, lalo na sa hapon. May bantay daw kasi doon at dahil nga bago kami sa lugar, hindi pa kami kilala. Baka mapaglaruan daw kami. Napatigil ako noon, pero hindi ako agad naniwala. Sa isip-isip ko, baka panakot lang yun ng mga matatanda para hindi maglikot yung mga batang katulad namin. Pagdating ng gabi, habang nakahiga na kami sa kwarto kasama ang mga pinsan ko, biglang nabanggit ni Aldrin ang tungkol sa sinabi ni Lola. Naalala niyo yung sinabi ni Lola kanina? May bantay daw yung poso. Naniniwala kayo dun? Tanong ni Aldrin sa amin. Sa puntong yun, nagtawanan lang ang mga pinsan ko. Pero ako, hindi. May isang parte kasi sa akin na parang naniniwala ako. Minsan kasi, pag nakaupo kami sa may beranda, napapansin ko na may mga itim na bubuyog
ang paikot-ikot lagi sa may poso tuwing hapon. Minsan naman itim na paro-paro. Kaya dahil doon napapaisip ako. Sinabi ko yon sa mga pinsan ko at pati kay Aldrin. Pero mas lalo lang silang nagtawanan. Hindi ko na sila pinansin. Inisip ko na lang din na sana hindi nga totoo yung sinabi ni Lola sa amin. Pero isang gabi, nang matutulog na kaming magpipinsan, malinaw naming narinig na parang may batang tumatawa mula sa likuran ng bahay. Sumilip kami lahat sa may bintana. Nagtanungan kami kung naririnig ba namin lahat yung tawa. Pero nang silipin namin, wala naman tao. Madilim lang na likuran dun sa may parte ng poso. Mula noon, naging mas maingat na ako. Hindi na talaga ako pumupunta doon tuwing nagdidilim na. Pero si Aldrin pati yung iba, parang walang kinakatakutan. Mas lalo silang nagkaroon ng dahilan para biruin yung lugar. Isang hapon, habang naghahanda kami ng merienda, nakita ko si Aldrin kasama ang dalawa naming pinsan. Nagkakatuwaan sila sa likod. Bitbit ni Aldrin ang isang maliit na tabo na may lamang mainit na tubig na galing sa termos. Nagtatawanan sila noon habang ibinubuhos nila sa lupa yung mainit na tubig. Tinanong ko sila kung anong ginagawa nila. Sabi ni Aldrin pinapatay daw nila yung mga langgam doon. Hindi yun nakita ni Lola. Pero ako, hindi ko maiwasang kabahan sa ginagawa nila. Naalala ko ang sabi ng matatanda na bawal daw bastusin ang mga lugar na hindi natin lubos na naiintindihan. Pero bago ko pa sila masabihan, tinawag na kami para kumain. Sa panahon na yun, wala kaming kaalam-alam na yun na pala ang simula ng matinding karanasan namin sa bahay ng lola ko. Kinagabihan, habang nakahiga kaming lahat sa iisang kwarto, bigla akong nagising dahil sa sigaw ng isa sa mga pinsang ko. Kuya Carlo, gising. Pagmulat ko ng mata, nanlamig ako sa nakita ko. Si Aldrin, nakatayo sa gitna ng kwarto. Diretso ang katawan at nakangiti ng kakaiba. Nakatitig lang siya sa isang sulok ng dingding. Yung ngiti niya ay talagang kakaiba. Hindi normal ng ngiti. Parang may nakikita siyang hindi namin nakikita. Tumayo ako agad at lumapit. Hinawakan ko siya sa balikat, pero hindi siya gumalaw. Hindi rin siya tumingin sa akin. Patuloy lang siyang nakatitig sa isang bahagi ng kwarto. Nagising na kaming lahat noon at kinilabutan. Hindi normal yun. Kahit gaano pa kakulit si Aldrin at kahiling magbiro, hindi siya yung tipo na manggaganoon ng walang dahilan. Aldrin, okay ka lang ba? Tanong ko ulit. Pero wala pa ring sagot. Maya-maya pa, bigla siyang natauhan. Para bang nagising siya mula sa malalim na panaginip. Umupo siya sa sahig, nanginginig, at nagsimula siyang umiyak. Nakita niyo ba yun? Sabi niya habang takot na takot. May maliit na tao na nakatingin sa akin. Galit siya. Galit siya sa akin. Sa sandaling yun, alam ko na agad. Yung birong ginawa niya sa tabi ng poso ay hindi simpleng biro lang. Alam kong may bagay na siyang tinamaan. At malinaw sa akin, simula pa lang ito ng isang pangyayaring hindi namin malilimutan habang buhay.
Simula nung gabing nakita naming nakatayo si Aldrin, nag-iba na ang pakiramdam ko sa mga sumunod na araw. Yung dating makulit, maingay, at mapagbiro kong pinsan ay parang biglang naging tahimik. Mabigat ang mga galaw at laging tila wala sa sarili. Noong una ay naiisip pa naming normal lang. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lumalalim ang hindi maipaliwanag sa kanya. Sa mga sumunod na gabi ay madalas na siyang natutulala. Kapag tinatawag siya, minsan ay hindi agad siya sumasagot. Para bang wala talaga siyang naririnig. Minsan naman, nakatitig lang siya sa isang bahagi ng bakuran. Minsan sa sahig, minsan sa bubong. Napapansin din namin na bigla-bigla na lang siyang tumatawa. Talagang kitang-kita namin na nag-iba na si Aldrin. May pagkakataon din na narinig namin siyang sumisigaw habang tulog. Nung nagising kami at tinanong namin siya, hindi siya sumasagot. Isang umaga, mag-aalmusal na sana kami noon. Nasa lamesa na kami. Pero si Aldrin, hindi lumalabas ng kwarto. Sa puntong yun, si Lola na ang tumayo at sinilip siya. At maya-maya, ay nakita namin siyang nakatulala lang sa loob ng kwarto. Nakaupo sa kama. Para bang takot na takot siya sa kung anong hindi namin nakikita. At sa pagkakataon na yun, doon na nagsimulang manahimik ang iba kong mga pinsan. Mula noon, hindi na siya pinabayaan ni Lola. Lagi na ring winiwisikan ni Lola ng asin ang paligid ng bahay tuwing 6:00 ng gabi. Ramdam ko rin na hindi na lang simpleng pangulit ang nangyari kay Aldrin. May iba nang nangihimasok. Isang gabi, habang nagbabanlaw ako ng plato sa may likod, napansin kong may aninong nakaupo sa gilid ng poso. Madilim ang paligid, pero dahil sa liwanag ng buwan, aninag ko ang hugis ng taong nakaupo. At nang titigan ko pa, nagulat ako sa nakita ko. Si Aldrin. Tahimik lang siya doon na nakatitig sa lupa. At ang bibig niya ay bahagyang nakabuka. Parang nagsasalita. Hindi siya gumagalaw. Hindi ko siya nilapitan agad. Tumakbo ako pabalik sa loob at sinabi ko kay Lola. Nang sabay kaming bumalik doon, wala na si Aldrin. Maya-maya, natagpuan namin siya sa loob ng bahay. Nakahiga na siya sa kama ng mismong kwarto namin. Hindi niya kami pinansin. Nakatitig lang siya sa kisame. Kinabukasan, mas lalo pa siyang naging tahimik. Hindi na siya nagsasalita. Wala nang galaw, maliban sa mabagal na paglalakad at bihirang pagbaling ng ulo. Ang mga mata niya, laging parang may sinusundan na hindi namin makita. Lumalala na talaga ang nangyari kay Aldrin. Doon na nagdesisyon si Lola na dalhin si Aldrin sa manggagamot kinabukasan. Pero bago pa mag-umaga, nangyari na ang bagay na ayaw namin sana mangyari kay Aldrin. Madaling araw noon at di ko na matandaan kung anong oras. Nagising ako dahil sa mahinang tunog ng poso. Yung tunog ng bakal na hawakan, tsaka yung tunog ng bumubuhos na tubig sa sahig. Una kong naisip, baka may kapitbahay lang na gumagamit. Pero sumilip pa rin ako sa bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, malinaw kong nakita si Aldrin. Nakaluhod sa harap ng poso. Ang isang kamay niya ay hinihilang hawakan at nakatitig siya sa lupa. Hindi ko na nagawang tawagin si Lola noon. Ang unang pumasok na lang sa isip ko ay lapitan si Aldrin. Kaya ginising ko ang isa sa mga pinsan ko at doon namin siya nilapitan. Sa bawat hakbang papalapit sa kanya,
ramdam ko yung bigat ng paligid. Aldrin, anong ginagawa mo dyan? Banggit namin habang naglalakad papalapit sa kanya. Nang marating namin siya, inilapit ko ang kamay ko para hawakan siya sa balikat. At nang akmang tatapikin ko na siya, biglang sumigaw si Aldrin. Isang matinis, matalim, at malakas na sigaw. Pero ang nakakapangilabot ay hindi kanyang boses ang lumalabas sa bibig niya. Hindi boses ng isang bata. Isa itong tunog na parang mula sa ilalim ng lupa. Galit na sigaw. Tumakbo kami pa atras, sumigaw kami. At sa loob lang ng ilang segundo, lumabas na sila lola kasama ang mga tiyuhin ko. Nang marinig nila ang sigaw ni Aldrin, alam na nilang lahat. May kung anong naglalaro na sa kanya. Agad siyang inakay ng mga tiyuhin ko papasok, habang si lola naman ay mabilis na nagsaboy ng tubig na may asin sa paligid. Si Aldrin noon ay nanlalaban. Sigaw siya ng sigaw habang umiiyak. Pero nang makapasok na sa bahay at inilagay na siya sa kama, biglang nanghina si Aldrin at nawalan ng malay. Grabe ang takot namin nung gabing yun. Hanggang ngayon, Sir Von, kapag naaalala ko ang boses na yon galing kay Aldrin, kinikilabutan pa rin talaga ako. Kinabukasan, gumising kaming may pag-aalala. At si Aldrin, walang naaalala sa nangyari kagabi. At sa lahat ng nakita kong reaksyon ni Lola, sa unang pagkakataon, doon ko siya unang nakitang takot na takot. At sa lahat ng oras na dapat kami ay nagpapahinga dahil bakasyon, doon pa pala kami dapat matuto. Dahil sa lugar na yun, at marami pang lugar, may mga espasyo pala talaga na hindi lang tao ang nakatira. Nung medyo magliwanag na, hindi na nag-aksaya ng oras sila lola. Dinala agad nila si Aldrin sa manggagamot. Isang matandang kilala raw sa mga ganong kaso. Hindi na ito bago sa mga taga roon. Sa probinsya kasi, kapag hindi na kayang ipaliwanag, parang may isang kilala doon na laging nilalapitan. Pagbalik nila, mas kalmado na si Aldrin. Tahimik pa rin. Pero wala na yung bigat na parang laging may bumubulong sa kanya. Ayon daw sa manggagamot, may nasaktang nilalang daw si Aldrin sa paligid ng poso. Isang bantay na hindi dapat ginagambala. Ang pagbuhos daw ng mainit na tubig sa lupa ay itinuring nilang insulto. Kaya raw siya pinaglaruan bilang parusa. Pinainom si Aldrin ng pinakulong dahon at may mga pinahiding langis sa kanya. At mula nung araw na yun, ay unti-unti siyang nagbalik sa dati. Ilang araw ang lumipas, nagsimula na ulit siyang magsalita ng normal. Ngumingiti na at muling nakikisalo sa mesa. Pero yung kakulitan niya, nawala na. Bukod doon, hindi na siya muling lumapit sa poso. Wala na rin nagtangkapang maglaro pa doon sa mga pinsang ko. Kahit nga ang mga kapitbahay ay parang naging mas maingat na din. Lahat kami tahimik lang. Pero alam naming may aral na naiwan ang gabi na yun. Mula noon ay tinuruan na din kami ng lola ko na manalangin araw-araw. Yung panalangin hindi pa ulit-ulit pero galing sa puso. Ayon sa kanya ay mabisang mabisa daw yun. Proteksyon laban sa ibang nilalang. Ako naman hindi ko na rin nagawang maglaro pa sa tabi ng poso. Hanggang ngayon, tuwing makikita ko yung posa na yun doon sa probinsya namin, ay hindi ko basta-basta nilalapitan, lalo na pagdapit hapon. At
At kung may isang bagay akong natutunan mula sa karanasan na yun, minsan, kahit hindi mo nakikita, naroroon pala sila. At kung may hindi ka nauunawaan, mas mabuting igalang na lang kaysa pagsisihan pa sa huli.